Pinangangabahan ng pagkakaroon ng dayaan sa halalan. Kanina, may ipinakitang maling boto na nakita sa voter's receipt ang ilang watcher sa Tamparan, Lanao del Sur. Sinubok kasi nila ang testing at sealing ng BCM, pero iba ang lumabas na resulta sa kanilang ibinoto. Nangako naman ng COMELEC na paiimbestigahan ito dahil malinaw ito na isang dagdag bawas na ayaw nilang mangyari. Si Aileen Milio sa detalye. Ipinakita ng isang grupo na sumusuporta kay presidential candidate at Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang resibo mula sa vote counting machine na umano'y may halong daya. Ayon sa grupong MRRD-NECC, galing ang nasabing resibo sa dalawang election watchers mula sa Tamparan, Lanao del Sur na pinasubok na bumoto sa isinagawang testing at sealing ng mga vote counting machine na gagamitin sa eleksyon. Pero reklamo ng mga ito, hindi tumugma ang resulta ng kanilang ibinoto sa inilabas na resibo mula sa ginamit na vote counting machine. Sabi ng isa sa mga election watcher na sumubok na bumoto, wala siyang binoto sa posisyon ng pagka-presidente at senador. Pero nagulat anya siya nang lumabas ang resibo mula sa VCM dahil ang nakalagay sa resulta ay ang pangalan ni Mar Rojas bilang Pangulo at pangalan ng mga senador na karamihan ay miyembro ng Liberal Party. Kahapon po nag-tasting po kami ng machine. Ay di nag-tasting po kami ng machine. Yung sa akin po, binoto ko na yung local lang. Binablanko ko yung senador at saka yung presidente. Ipinasok ko po doon sa machine. Pagpasok ko doon, lumabas ay Maruhas. At saka yung senador, meron pa din mga boto doon. Hindi pang isa lang inulit ko ulit para baka ano pa yun. Baka hindi masyado na yung machine. Inulit ko ulit, ganun din ang lumabas. The testing and supposed sealing of the VCM machine produced the following. Una po, yung isang watcher natin na pinasubok bumoto sa isang PCOS machine sa kanilang barangay New Lambakaingad, Tampara, precinct number 39A and 39B. Nakita pong ang lumabas ay si Maruhas at dadadala po namin yung resibo. Hindi po siya bumoto ng pagka-presidente, pero lumabas pong Maruhas ang ibinoto sa pagka-presidente. Hindi rin po siyang bumoto sa pagka-senador, pero filled up po ang senatorial slates. Most of them are from the Liberal Party. Dagdag pa ni Atty. Panumpang, isa sa mga abogado ng nasabing grupo, marami pa silang natatanggap na kaparehong ulat mula sa iba pang presinto sa Lanao del Sur. Bukod pa ito sa mga ulat sa ibang bansa na si Duterte ang binoto pero pangalan ni Rojas ang lumalabas sa resibo. Kaugnay nito, nakatakdang magsampa ng kaso ang nasabing grupo sa Commission on Elections o COMELEC. That there are many other precincts in the municipality of Tamparan. And this morning I was also called upon by some of our leaders in the Lanao del Sur province na marami pong tinest na BCM machines at ang lumabas po ay Maruhas din ang pagka-presidente. Despite the fact na ang ibinoto nila ay si Rodrigo Duterte. What is happening abroad, nangyayari na din dito sa atin based on our mga witness, no? Actually, kahapon, from Batangas, may nagpunta na po dito at kinuha na namin ng ano. Ang maganda lang ngayon, i-document po natin ngayon lahat ng mga nangyari na to and we will file a case. Kinumpirma naman ng COMELEC na nakatanggap sila ng ulat na nagkaroon ng problema sa Mati, Lanao at Cagayan. Ayon sa COMELEC, iimbestigahan nila ang naturang insidente upang maiwasang mangyari ang dagdag bawas sa halalan. Samantala, binatikos din ng mga taga-suporta ni Duterte ang TV advertisement na ang mensahe ay puro paninira lamang sa alkalde. Ang nasabing advertisement na lumabas sa ABS-CBN ay binayaran ni Senador Antonio Trillanes. Ayon
Ayon sa mga taga-suporta ni Duterte, maituturing na isang desperadong hakbang ang ginawa nilang paninira kay Duterte. Malinaw nila na nalabag ang karapatan ng mga batang ginamit sa nasabing advertisement. Kumpiyansa rin ng mga ito na hindi makakaapekto ang negatibong advertisement sa magiging tagumpay ni Duterte sa 2016 elections. This is a grave violation sa ating child abuse law. This is a grave violation. Senador ka pa naman, hindi mo inisip ang kinabukasan ng mga batang ginamit mo. Yan ang masakit dito. Nawawala na tayo sa focus, nawawala na tayo sa pagiging disente. Kaya ho yan ang malungkot dito. Para lang makagawa ng mga paninira, biro mo, gamitin mo ang musmus na bata na wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Nagpasalamat din ang nasabing grupo sa suportang ibinigay ng Iglesia ni Cristo kay Duterte. Anila sigurado na ang magiging tagumpay ni Duterte dahil sa opisyal na pag-endorso sa kanya ng INC. Para sa Eagle News, Aileen Milio, I'm 1 with 25.